magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin upang makapag-share ng salita ng Diyos para magbigay pansin sa Panginoon kahit konting oras lang, kahit konting ilang minuto lang hiningi ko sa inyo. Na mag-pray tayo, magbalik loob at magkaroon tayo ng encouragement sa salita ng Diyos na nawa ito ay magbigay ng ginhawa at pagpapala at kapayapaan sa ating puso at sa ating isip, sa ating buhay. Amen? Amen. So before na ako ay magbabasa, hinihiling ko lang na tayo ay mag-pray at humingi tayo ng biyaya galing sa Diyos. Panginoon, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang kami po ay makapagbalik loob sa inyo Lord at magbigay pansin sa inyong mga salita. I-bless po ninyo ang bawat isa na nandito at kami po ay hindi makakalimot na magbigay ng pasasalamat, pagpupuri sa inyo Lord dahil sa inyong kabutihan sa amin. Salamat na binigyan niyo po kami ng salita ng Diyos upang ito ay maging gabay sa aming buhay, liwanag sa aming buhay, Lord, at direksyon at payo galing sa langit. So, Lord, tulungan niyo po kami, patawaran niyo po kami sa aming mga kasalanan, Lord. Linisin niyo po kami. At, Lord, gamitin niyo ang salita ng Diyos upang ito ay magbigay ng ginhawa at kapayapaan at direksyon sa aming puso, Lord. I-bless po ninyo ang bawat isa na nandito, Lord. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. And amen. So, sa mga ilang minuto lang gusto kong i-share sa inyo ang ilang mga verses na galing sa aklat ng Genesis. Ang aklat ng Genesis ay ang pinakaunang aklat sa banal na kasulatan. Meron tayong 66 books ng Bible at ang pinakaunang aklat ay ang aklat ng Genesis. So, ibig sabihin ng Genesis ay simula. So, pag sinabing Genesis, ibig sabihin nun, simula. At gaya ng nasasabi sa titulo ng aklat ng Genesis, ito ay ang simula ng lahat ng mga bagay, maliban lang ang Diyos, dahil ang Diyos ay walang simula at wala siyang katapusan. Pero lahat tayo ay may simula at may katapusan din. At ang layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay upang siya ay pagbigyan natin ng pagpupuri at pasasalamat at tayo ay maging sumunod sa kanyang mga salita at sa kanyang layunin para sa ating buhay. So sa aklat ng Genesis, makikita natin yung pinakaunang chapter, itong babasahin ko, chapter 1. Genesis chapter 1, verse 24 hanggang verse 28. At ito, ang nilalaman nito kung paano nilikha ng Diyos ang mga hayop. At ang pinaka-last na nilikha ng Diyos ay ang tao. At sa Genesis chapter 1 verse 24 hanggang 28, babasahin ko lang muna ito ng kabuuan tapos bigyan natin ng pansin ang bawat verses na ito. Sa Genesis chapter 1 verse 24, sinabi ng Diyos, magkaroon ang lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri, mga hayop at mga nilalang na gumagapang at ng maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri. Ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri at maaamong hayop ayon sa kani-kanilang uri at ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito.
magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So dito nakikita natin na ang buong paglikha ng Diyos ay nanggaling sa kanyang salita. Wala siyang ginamit na iba pang bagay, maliban lang ang kanyang makapangyarihang salita. So nagsalita ang Diyos nung unang araw na magkaroon ng lupa, magkaroon ng mga kalangitan, sa unang araw magkaroon ng ilaw, at sa ikalawang araw magkaroon ng kalawakan, at sa ikatlong araw pinuno ng Diyos yung lupa ng mga halaman, at sa ika-apat na araw ay nilikha ng Diyos ang mga bituin, ang buwan at ang araw. Tapos sa ikalimang araw, pinuno ng Diyos ng buhay yung karagatan, mga dagat, ng mga isda, iba't iba pang klase yung mga isda, at ang pinuno ng Diyos ang mga langit, ang kalangitan, ang kalawakan ng mga ibon, iba't ibang klaseng ibon. At sa ika-anim na araw na binasa natin, nilikha ng Diyos ang mga hayop sa lupa. At ang pinakahuli na linikha ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha ay ang tao. At dito natin makikita na ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Hindi niya kailangan ng tao, hindi niya tayo kailangan, tayo ang nangangailangan sa Kanya. Amen? So, ang Panginoon ay nagsalita lamang at ito ay nangyari. So, 6 na araw nilikha ng Diyos ang lahat sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang salita, na wala siyang ginamit na iba. Pagkos ang lahat ay nanggaling sa salita ng Diyos. Sa Kanyang pagsasalita, doon nagkaroon ng ilaw, doon nagkaroon ng buhay, doon nagkaroon ng pagkakaiba sa kalawakan, and so on and so forth. So kumilos ang Diyos at nilikha ng Diyos ang lahat. Pero dito sa Genesis chapter 1 verse 24, dito natin makikita kumilos ang Diyos at nilikha ng Diyos ang mga hayop. At pagkatapos na niya makumpleto lahat ng kanyang gustong dalhin sa buhay, ay sa bandang huli, nilikha ng Diyos ang tao. So, meron akong 5 points na gusto kong i-share sa inyo patungkol dito. Una sa lahat, ang tao ay ang pinakahuli na nilikha ng Diyos. Bakit nilalang ng Diyos ang tao sa pinakadulo, pinakahuli? Upang mapatunayan ng Diyos sa atin na hindi niya tayo kailangan. Amen? Kasi baka pag-isipan ng tao, kung tayo ay medyo, halimbawa, nauna tayo sa nilalang o di kaya nasa gitna, baka isipin natin na tutulong tayo sa Diyos, makakabigay tayo ng payo sa Diyos or whatever, pero sa kaalaman ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, hindi niya tayo nilikha sa simula, sa umpisa. Tayo ay nilikha sa pinakadulo at pinakahuli upang makita natin at maalala natin na hindi tayo kailangan ng Diyos. At hindi tayo tumulong sa Diyos. Number 2, ang paglikha ng Diyos sa tao ay napaka-espesyal. Kung i-compare natin yung paglikha ng Diyos sa lahat, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Sinabi ng Diyos magkaroon ng pagkakaiba ang kalawakan sa tubig at sa langit, at nagkaroon ng ganon. Kung paano nilikha ng Diyos ang mga halaman, at kung paano nilikha ng Diyos ang araw, bituin at ang mga bituin at ang buwan. Pagdating sa mga ganon, ang testimony ni David sa Psalms, ito ay gawa ng mga daliri ng Diyos. Subalit, nung nilikha ng Diyos ang tao, ginamit ng Diyos ang kanyang sarili bilang larawan, bilang wangis sa paglikha niya sa tao. Ang kamay ng Diyos mismo ang nagporma sa atin. Ang kamay ng Diyos mismo nagbigay ng ukit sa atin upang tayo ay maging maliit na larawan ng Diyos.
So napaka-espesyal tayo bilang nilikha ng Diyos sa kanyang larawan, sa kanyang wangis. Kung baga tayo bilang tao ay obra maestra ng Diyos. At merong layunin ng Diyos para sa atin. At habang hindi natin alam kung ano ang layunin ng Diyos, hindi natin magagampanan sa buhay na ito, ang layunin ng Diyos kung hindi natin bigyang pansin ang kanyang salita. Number 3, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Isa sa mga pagkakamali ni Adan at ni Eva, nung sila ay natukso at sila ay tumiwalag sa utos ng Diyos na huwag kainin itong prutas na itong huwag kainin. Ang sinungaling ng demonyo sa kanila, sinabi ng demonyo, magiging katulad kayo ng Diyos. Well, kaibigan, hindi na natin kailangan maging katulad ng Diyos sapagkat nilikha tayo sa larawan at wangis ng Diyos. Kung baga katulad na rin tayo ng Diyos na naglikha sa atin. Ibig sabihin, hindi natin dapat gustuhin na humigit tayo sa kung anong ginawa sa atin ng Diyos, kung paano tayo nilalang ng Diyos. Huwag na nating asahan na maging anghel. Huwag na nating asahan na maging mas higit pa sa kung ano ang layunin ng Diyos sa atin. Kaibigan, ginawa tayo sa larawan at wangis ng Diyos. Bawat isa sa atin ay larawan at wangis ng Diyos. Kaya ang halaga ng tao ay hindi sa kanyang salapi, hindi sa kanyang pinag-aralan, hindi sa kanyang status sa lipunan, hindi sa kanyang edukasyon. Ang halaga ng tao ay ito. Lahat tayo ay nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya lahat tayo ay mahalaga. Maging sino ka man, ikaw, ako, lahat tayo ay mahalaga sa harapan ng Diyos dahil nilalang tayo ng ating manlilikha sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Huwag nating husgahan ang kapwa nating tao sa pamamagitan ng kung anong nakikita natin sa panlabas ng tao. Dahil ang katotohanan ay siya, ako at ikaw ay nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Amen? Amen. Pang-apat, nilalang ng Diyos ang tao bilang isang lalaki at isang babae. Gumawa siya ng lalaki at ng babae. At sila ay binigyan ng utos na maging fruitful at dumami. So, ang sabi ng Diyos dito, kayo ay magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. So, ang layunin ng Diyos ay ang lalaki at ang babae mag-asawa at sila ay magkaanak. At sa awa ng Diyos, nagampanan naman ni Adan at Eva ito at tayo ay punong-puno ng mga tao na lahat ng tao ay nasa larawan at wangis ng Diyos. Number 5 at panghuli, blines ng Diyos ang tao na magkaroon siya ng kapangyarihan sa lahat ng mga ibon, isda, at anumang gumagapang sa lupa. Ito ang layunin ng Diyos na tayo ay maging isang manager ng mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Kaibigan, ang buhay natin ay hiram lang sa ating manlilikha. Amen? Amen. Ang buhay natin ay hiram sa isang manlilikha. At kung paano ayusin natin yung binigay sa atin ng Diyos, yan ang ating regalo sa Diyos dahil sa buhay na binigay niya sa atin. Malinaw ba yon? Kung paano gamitin natin yung buhay natin para sa Panginoon, yan ang regalo natin sa Diyos at pasasalamat sa Kanya dahil binigyan niya tayo ng buhay. Tayo po ay mananagot sa isang manlilikha balang araw. Haharap din tayo sa Diyos balang araw at magbibigay tayo ng dahilan kung ano ang ginawa natin, paano natin ginugol ang buhay natin na binigay sa atin ng Diyos. Dito makikita natin na ang layunin ng Diyos ay hindi lang tayo ay mag-enjoy ng buhay, kundi tayo dapat ay magbigay ng pasasalamat at pagpupuri at pagbabalik loob sa isang Panginoon na nagmamahal sa atin, na nagbibigay sa atin ng saysay sa ating buhay,
isang Panginoong Diyos na nagmahal sa atin, na kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak, upang lahat ng mga anak ni Adan at ni Eva, tayo po yun, na bumagsak sa kasalanan at humiwalay sa ating manilikha, ay maaaring manumbalik sa Panginoong Diyos dahil sa sakripisyo ng kanyang anak na si Jesucristo. Doon sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay, ibinuhos niya ang kanyang dugo upang tayo ay maging malinis sa kanyang harapan. Kung paano siya ay nilibing at kung paano siya ay muling nabuhay maguli, sa awat sa grasya ng Diyos, ang kanyang kabayaran sa krus ay katanggap-tanggap sa Ama, kaya siya ay binuhay na maguli. At sa awa din ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik. Amen. So hindi magtatagal ang buong mundo na ganito. Ang ating buhay ay magkakaroon din ng pagkakataon na haharap tayo sa isang hukom, hatol ng Diyos. Pero sana, before na tayo ay humarap sa Panginoong Diyos, ay maituwid natin ang ating pagkakamali sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa atin. At kung tayo ay magsisisi, kung tayo ay tunay na magbabalik loob sa Panginoon, tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon Diyos at tagapagligtas, at ang Ama ay tatanggap sa atin. Walang sino mang lumapit sa Panginoon ay tinatanggi ng Panginoon. Amen. So, kung ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo ang lahat, sapagkat lahat ng mga nilikha ng Diyos at ginawa ng Diyos, nilikha niya ito para sa lupa at para sa tao, at ang tao ay ang regalo ng Diyos para sa kanyang anak na si Jesucristo, at si Jesucristo ang regalo natin sa Ama na nagbigay sa atin ng buhay. Salamat sa Panginoon. Amen. Isang Bible verse na lang i-share ko po sa inyo, galing sa isang Bible passage. Ang ibibigay ko po sa inyo galing sa awit, aklat ni David sa Psalms. Ang aklat ng mga awit chapter 8. Napakaganda ito dahil sinasummarize ng chapter 8 ang layunin ng Diyos ng paglikha niya sa tao. Sabi dito, sa punong mga awit ayon sa gittit, awit ni David. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ang iyong pangalan. Sa itaas ng mga langit ay inaawit ang iyong kaluwalhatian. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga musmos, ikaw ay nagtatag ng tanggulan dahil sa mga kalaban mo upang patahimikin ang kaaway at ang maghihiganti sa inyo. Kapag pinagmasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya ay iyong aalalahanin? At anak ng tao upang siya ay iyong kalingain. Gayon may ginagawa mo siyang mababa lamang ng kaunti sa mga anghel, at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay nilagay mo ang lahat ng mga bagay. Lahat ng tupa at baka, gayon din mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, ang mga isda sa dagat, anumang nagdadaan sa mga daan ng dagat. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ang iyong pangalan. Amen. So, dahil tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang larawan at kanyang wangis, tatlong responsibilities natin. Una, magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil ginawa tayo ng Panginoon, hindi na natin kailangan mag-improve. Dahil ginawa tayo ng Panginoon, perfect sa kanyang larawan, sa kanyang wangis. Number 2, kailangan magbigay tayo ng pagpupuri sa Panginoon dahil siya ay napakabuti. Kung paano tayo nilikha ng Diyos, nilikha niya tayo para mabuhay sa kanyang kaluwalhatian. At number 3, responsibility po natin na sumunod sa salita ng Diyos. Dahil siya ang Diyos at tayo ang kanyang mga nilikha, tayo ay sakop niya. Amen? Manumbalik nawa tayo sa Panginoon. Kung hindi pa kayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang inyong tagapagligtas, maaari niyong iyuko ang inyong ulo, pikit ang inyong mata, at sa inyong puso,
manumbalik sa Panginoon, kilalanin siya bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, na kung saan binigyan niyo po kami ng pagkakataon mag-aral ng salita ng Diyos ngayong araw. Tulungan niyo po ang bawat isa na nandito, Lord, lalo na sa aming mga anak, lalo na sa aming mga pamilya, mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, patawad Lord sa aming mga kasalanan, Lord. Isolin niyo po kami sa pwesto na maanim na po naming maituwid ang mali at yung mga inosente palayain, Lord. At yung mga walang sala, Lord, bigyan ng pagkakataon. Lord, pati rin yung mga may sala, Lord, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mailagay sa tama ang aming mga nagawang mali. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo, Lord. Panustos sa aming pangangailangan, Lord, hilom para sa mga nangangailangan ng hilom. Kami po ay nagbibigay ng pasasalamat sa inyo, Lord. Pagpupuri, salamat, Lord, sa gawa ninyo sa amin. Purihin kayo, Lord. Ang iyong pangalan ay napaka-perfect, Lord. At kami po ay nagpapasakap sa inyo, Lord. Kung tulungan niyo po kami po ay makakagawa ng mabuti, Lord, at susunod sa inyong mga salita. Salamat, Lord, sa inyong anak na pinagkaloob sa amin, ang Panginoong Jesucristo. At sa Pasko na ito, maalala po namin ang kanyang pagkasilang, pagkatawang tao, Lord, upang magampanan ang kamatayan sa krus na kailangan po namin para sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan sa amin. I-bless niyo po kami alang-alang kay Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po sa pakikinig ninyo. Meron po akong mga babasahin na gusto ko pong ibigay sa inyo. Pagkat nabasa ninyo, pakipasa na lang sa iba. Pag nagkataon, pag nakalaya na kayo or whatever, may tulong sa church namin, invited po kayo sa church namin. God bless po.